Nagsiuwian na rin ang ilang kaanib ng Iglesia ni Cristo na nagtipon-tipon sa harapan ng Department of Justice sa Maynila. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol. Rafi, alam mo, malayong sitwasyon yan dito sa kahabaan ng Padre Paura sa Maynila. Partikular na sa ating kinaroroonan sa DOJ kung ikukumpara yan, Rafi, sa sitwasyon noong Huwebes at Biyernes. Pasado alas 8 nga kanina nang mag-alisa ng ilang INC members na nagtipon-tipon sa harap ng tanggapan ng DOJ. Ang isang grupo na galing pang Bagak, Bataan, pagod at puyat daw mula sa pagtitipon sa EDSA show simula kahapon. Pero sulit daw dahil ay paglaban nila ang kanilang reliyon. Absent man sa klase at pagod mula sa halos 5 araw na assembly, masayang-masaya raw na uuwi ang mga estudyanteng nakausap natin na mula sa Ternate, Cavite dahil sa wakas natapos na raw ang kanilang pagtitipon. Ang leader ng isang lokal na galing pang Nueva Ecija na si Nicanor Ramos, natutuwa rin mapayapang nagtapos ang ilang araw na pagtitipon. Buti na lamang daw at pinakinggan na sila ng gobyerno. Humingi naman siya ng dispensa sa mga naabala nila lalo na sa EDSA. Hindi naman daw nila kagustuhang makaperwisyo ng ibang tao. Sandali nagtipon-tipon ng ilang INC members sa harap ng DOJ ngayong umaga sabay sigaw ng INC. Galing sila sa EDSA show at naunang nagtipon sa DOJ para sana ipagpatuloy ang kanilang assembly. Pero nagsiuwian din ang sabihin na tapos na nga ang kanilang assembly. Ayon kay Senior Inspector Robert Bunayo ng Station 5, malaking araw ang pinagkaiba ng sitwasyon ngayon o rather kanina, Rafi, kung ikukumpara nga gaya ng ating nabanggit noong Huwebes at Biyernes. Nasa 500 din sila kanina as of 7 a.m. Pero kaya nga raw, Rafi, kinailangan din nilang isara ang Padre Paura kanina at ang TAP dahil inaasahan nga nila ang pagdagsari ng mga ilang kaaniban na manggagaling supposedly ng show. Pero buti na lamang at nasa 500 lang ang natuloy nagpunta dito dahil nga inanunsyo na rin ang kanilang liderato na tapos na nga ang kanilang assembly. Balik na po kami ngayon sa aming regular na buhay. Sige. Pagod pero masaya. Kasi po, kasama po yung kaibigan, tapos naipaglaban namin yung pananampalataya po namin. Alright, sige. Talagang lahat kayo ay sinabihan na dapat po sa EDSA ang maging pagtitipon? Oo. At ang bilin nga sa amin, pagkatapos ng pagtitipon, maglilinis kami ng mga naiwanang basura. Humihingi pa rin kami ng dispensa, buong pusong dispensa, na kahit papaano nakalikha kami ng trapiko. We received information that there were already talks sa higher ups. Nagkaroon ng magandang development. Yung mga rallies natin kanina parang nagsigawan sila. Rafi, after the announcement na natigil lang ang kanilang assembly, mga ilang minuto rin silang nanatili muna dito sa harap ng tanggapan ng DOJ. Pero ngayon talaga masasabi natin na wala na tayong nakikita ngayon na any member ng INC na nandito ngayon. Gayon din ang kanilang scan. Ito yung mga nag-a-assist din sa ating mga law enforcers doon sa mga kasama nila para hindi naman sila masyadong makaabala doon sa traffic. So ngayon talagang tayo na lamang ang nandito sa lugar at maging ang mga pulis ay nilisan na rin nila ang lugar. At gaya ng nakikita natin dito sa ating live na video ay maayos na rin ang sitwasyon dito. Buti na lamang at holiday kaya at least kahit papano walang masyadong naabala dito sa kalsada dahil medyo marami-rami rin sila na nagtipon-tipon kanina dito bago i-anunsyo na tigil na nga ang kanilang assembly. Rafi. Marisol, nabanggit mo kanina sa report mo na may mga nakausap ka na nagsabing buti na lang at naintindihan na sila ng pamahalaan. Meron bang detalye patungkol dito at ano ba yung nakarating sa kanila para masabi nilang nagtagumpay yung kanilang pagkilos dyan, Marisol? Alam mo, Rafi, sa totoo lang, wala silang masyadong detalye doon kung ano talagang pinag-uusapan. Actually, tinanong natin yung ilan sa kanila off-cam about dyan, pero ayaw nilang magbigay na ng komento dahil wala rin naman daw silang masasabi. Pero ang sinasabi lamang ng isa sa mga leader na nakausap natin, mabuti na lamang daw at pinakinggan na ng gobyerno ang nagkaroon na daw ng kasunduan. Otherwise, alam daw nila na nabigyan sila ng 1,000 pang permit. So, ibig sabihin, mga 1 week din daw sila mananatili dito. Ang nakarating sa kanila, tigil ang assembly, pinakinggan daw sila ng gobyerno, pero kung ano ang naging pag-uusap o naging usapan sa pagitan ng kanilang mga leaders at ng gobyerno, yan ay wala na daw silang detalye doon. Kaya yun lang ang kanilang pinagpapasalamat na natigil na raw at kumbaga narinig daw ang kanilang mga hinaing. So yun daw lamang ang ibig sabihin na tumigil na raw sila dahil daw pinakinggan na sila ng gobyerno. At Marisol, nabanggit mo ba kanina na may mga paparating pa dyan sa mga pagtitipon na yan. So pati sila ay umuwi din rin. Ano naging reaksyon nila? Halos hindi na sila nakaparticipate dun sa pagkilos ng kanilang mga kasamahan, Marisol.
Actually, Rafi, all of them came from Shaw. Sila yung parang first batch na nauna dito sa lugar dahil prior to the announcement, may unti-unti na rin na naglakad papunta dito. Sila nga sanang unang batch para dito sana ipagpatuloy. Kaya talaga napakalaking sorpresa sa kanila. At nakita naman talaga natin, Rafi, ang sobrang tuwa nila nang inanunsyo nga nang makarating sa kanila na talagang hindi na nga raw tuloy or tigil lang kanilang assembly. At sa wakas, makakauwi na sila sa kanilang mga probinsya. Karamihan sa kanila, Rafi, actually nagtatrabaho, mga estudyante, so they have been absent sa work at sa school since Thursday pa. Kaya sabi nga nila, balik na raw sila sa kanilang normal na buhay matapos nga silang pauwiin or payagang makauwi mula dito sa kanilang kinaroroonan sa DOJ, Rafi. At panghuli na lamang yung mga nabanggit mo na umabsent, talagang handa sila hanggang Friday sana na lumiban sa kanilang mga klase at trabaho, makapag-daos lang ng pagkilos dyan sa yung kinaroroonan, Marisol. Rafi, lahat sila na ating natanong ay handa sila kasi alam naman daw nila na nabigyan pa sila ng permiso dito, ano? Kaya sila daw, kung ano daw ang sabihin ng kanilang liderato, yun daw ang kanilang susundin. So sinabi ko nga, buti na lamang at nagtapos ang araw. At least makakapagpahinga na ang lahat, makakapasok na sa trabaho at makakapasok na sa school. That's precisely the reason kung bakit daw sila tuwang-tuwa. Dahil yun nga, unang-una, nagkasundo na raw ang gobyerno at kung ano man daw naging pag-usap ng kanilang liderato. At pangalawa nga dyan, Rafi, at least ay makakapahinga sila, makakapasok na sa kanilang trabaho at makakapasok na rin sa kanilang mga eskwela, Rafi. Okay, maraming salamat, Marisol Abduraman.